Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino kaya ang mas malakas sa kanila? Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So ito na, syempre excited tayo sa darating na Miss Universe dahil meron na tayong pambato. At ito nga ay wala nang iba kundi si Bea Milan Windorski. Yes! Talagang nakakatuwa dahil syempre tagumpay ang La Union dito sa katatapos lang na Miss Universe Philippines. At eto nga, syempre marami nga nagsasabi, nako, malakas ang laban ng Pilipinas sa Miss Universe. Kung akong tatanungin ninyo, yes, meron siyang potential na pwedeng makuha talaga ang corona ng Miss Universe. Maganda ang response, maganda ang feedback ngayon sa ating pambato na si Bea Milan Windorski mula sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Marami nag-congratulate sa pagkakapanalo niya. Marami ang natuwa. Hindi lang tayo, kundi kahit yung mga taga-ibang bansa. At talaga namang masasabi ko, in fairness, ang ganda, ang lakas ng impact ng ating pambato sa Miss Universe. Dahil ngayon pa lang, syempre, napag-uusapan na. Ngayon pa lang talagang maraming na-amaze. Ngayon pa lang talagang maraming natutuwa na nanalo siya. At kahit din naman ako, di ba? Isa ako sa mga talagang nagsasabi noon pa na I think talaga siya ang kadapat-dapat ipadala sa Miss Universe. At kahit yung mga hurado dito sa Pilipinas ay talagang sinasabi nila magandang package for the global stage ang ating pambato na si Bea Milan Windorski bilang represent ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko na talagang ang gusto lang natin ay manalo sa Miss Universe, di ba? Pero ang tanong, mananalo kaya tayo sa Miss Universe? Syempre, kailangan ng malaking paghahanda dahil syempre hindi naman to simpleng competition lang. Kumbaga, yung mga nakita natin kay Bea Milan, na kakulangan niya ay kailangan talaga i-prepare. Alam ko yung ibang tao hindi sanayon dahil marami pa daw kulang, hindi pa daw total package. Pero guys, kasi ito yun eh. Yung beauty na meron siya, ayun na yun. Di ba? Pero, yung mga sinasabi ninyong, I think, hindi ganong kabongga yung pasarela niya. So, ipapolish yan. So, dadaan naman siya sa under-training talaga na puspusan. Kahit naman yung mga hurado sa mga interview nila, ang sinasabi, ayun lang, yung mga kulang daw kay Bea ay, ayun, puunan pagdating sa sa pagtitraining. So, ako naman, naniniwala naman ako na talagang pukpukan ang training dyan para sa Miss Universe, di ba? And then, kahit kung paano siya sumagot, magaling si Bea magsalita, pero kasi syempre, kailangan talaga yung, alam mo yun, yung maging, matuto kung paano sasagot sa pagdating sa mga pageant. And then, ayun, so, dadaan yan sa training, huwag kayong mag-alala. Yung mga kulang pa sa kanya, I think, ay ipapolish niya yan ng todo-todo. At pagdating naman sa styling, wala naman ako masabi kasi lahat naman ng damit na ipasuot nila ay bumabagay at talagang mukhang mamahalin ang ating pambato. Kaya sabi ko, okay, wala namang problema sa styling niya dahil nakikita ko na talagang, perfect. Di ba? So, panalo yung styling na meron siya. Panalo yung nakikita natin sa kanya lahat. At ayun nga, looking forward na tayo kung ano nga ang ipapakita niya sa darating na Miss Universe. Yeah, doon ako excited. Excited ako kung ano ang paghahanda na gagawin niya.
And then, ayun. So, sa ngayon, nakikita ko top 5 tulad ng narating ni Maria Atisa Manalo ay talagang kayang-kaya. Kayang-kaya yun maabot ni Bea sa quality na meron siya, sa standard ng level ng beauty niya. I think, yes, talagang top 5 kaya ni Bea. And then, corona ba to? Ayan ang malalaman natin. Siyempre, marami din namang kandidata na talagang magsusulputan dito sa Miss Universe. At isa na nga dito ay nakoronahan na rin ang pambato ng Venezuela na isa sa mga laging nakaka-top 5, sunod-sunod sa top 5 since 2020, 2021, 2022, 2023, di ba? 24, 25, di ba? 2022, alam ko naka first runner up sila. 2023, alam ko top 5 sila, di ba? 2024, runners up uli sila. 2025, last year, nag-second runner up uli sila. So this year, ano kaya ang mapupuntang placement dito kay Clara Vegas? Yes, si Clara Vegas ang matinding kalaban na nakikita ko dito sa Miss Universe. Kasi hindi mo rin pwede underestimate yung kakayahan ng mga taga Venezuela, lalo na ngayon sunod-sunod yung pagkakatungtong nila sa top 5 ay talaga namang masasabi ko, abangan natin kung ano ang magiging paghahandang gagawin nito. Iba ang datingan ni Clara. At parang feeling ko, kung ikukumpara siya sa nakaraang taon, talagang level up din ang kanilang pambadot this year. Sabi ko nga, hindi pa dumadating si Bea Milan Windorski. I think si Venezuela ang mananalo ngayong taon na to. Pero since nandito si Philippines, maghanda lang talaga si Philippines ng todo-todo. I think Philippines ang mananalo. But depende yan. Depende sa magiging paghahanda. Kasi hindi ko din alam kung gaano ba talaga kalakas ang pambato ng Venezuela. Pero nasisiguro ko na siya ang isa sa mga matinding makakatapat natin sa kompetisyon ng Miss Universe. Siya yung talagang masasabi natin pwedeng Philippines and Venezuela to ngayong taon na to, 'di ba? Pero depende sa ipapakita nila. Ang akin lang sana siguro talagang i-prepared nila mula sa mga wardrobe, styling, si La Union, si Bea Milan Windorski, and then I think talagang maghanda lang, mananalo tayo. So, yon, ganun talaga. So, tingnan natin kasi syempre, 'di ba, may mga iba pang kandidata na hinihintay din natin katulad ng Thailand, 'di ba? Kasi ang Thailand kasi hindi mo rin siya pwedeng isnabin kasi from 2023, 24, 25, sunod-sunod na taon, talagang pumapasok sila sa top 5. At kung titignan mo yung placement nila, it's almost 1 over Venezuela, di ba? So, nung 2022, first runner-up. 2023, first runner-up. 2022, 23, 24, nag-third runner-up. Tapos, 2025, ayan. Di ba? So, meron na naman. So, kumbaga, parang kung titignan mo, oh my gosh, matindi talaga ang ang Thailand ngayong taon na to. Na parang, kung titignan mo, oh my gosh, ang tindi ng Thailand talaga. Kasi sunod-sunod. At hindi lang basta-basta pasang-awa sa, kundi talagang nagpa-first runner-up sila. It's almost 1, di ba? So, ngayong taon na to, inaabangan din natin kung sino ang makukuha ng Thailand pang tapat dito sa pambato ng Pilipinas at saka ng Venezuela. And then, ayun, so iniisip ko, magkaroon lang sila ng matinding kandidata. I think, ayun, kaya nilang manalo. Pero parang feeling ko mahihirapan ang Thailand ngayon na tapatan si Philippines kasi iba talagang level ang beauty ng natin, ng kandidata natin. But depende kung sino ang magsisisalihan sa laban ng Miss Universe Thailand, di ba? So, yun yung aabangan natin. Very soon, malalaman natin yan. Bukod doon, wala pa akong nakikita na talagang masasabi natin ay dapat nating katakutan. So, yan pa lang talaga. Si Venezuela pa lang talaga yung nakikita ko na parang, oh my gosh, matinding kalaban to. At medyo kakabahan tayo dahil
hindi natin alam kung ano ang paghahanda. And then, of course, Latina yan. So, alam naman natin ang mga Latinas. Tapos, Puerto Rico pa. So, possible mag-penetrate talaga siya doon ng todo-todo. So, ang akin lang, kailangan lang talaga mag-prepare ng todo din ng ating pambato para makausad tayo at marating natin yung dapat marating. Pero don't lose your hope kasi naniniwala naman ako na gagawin yan ng ating organization sa ating pambato. Sa ngayon, busy si Bea Milan. Syempre, kaliwaan ang kanyang interview, guesting. So, okay yan. And then, sana makapagpahinga kasi parang feeling ko wala pa talagang pahinga. Pero kahit wala pa siyang pahinga since na nag-compete siya, kita nyo naman yung energy, yung beauty, talagang, oh my gosh, walang kupas, hindi nalulusaw yung ganda. Hindi mo nakikita na nag-failed siya na parang, ay, nawala yung ganda niya. Kasi may mga queens na ganun di ba? Na parang kapag tapos na ng coronation, nawawala talaga yung kinang. Pero siya, still, na nakikita mo talaga sa mukha niya. Ito lang nakaraang guest siya kay Boy Abunda. My gosh, yung mga close-up shot niya, talagang masasabi ko, in fairness kay Bea talaga, mapaproud ka talaga na siya ang pambato natin. Ewan ko na lang pag hindi ka pa na proud. Di ba? So, yon kaya looking forward ako kung ano ang ipapakita niya talaga sa Miss Universe. At syempre, looking forward din ako sa Venezuela kung ano ang ipapakita din sa Miss Universe. And let's see in the future kung sino nga ba ang magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa kompetisyon. At for now, siguro ay support lang tayo sa pambato natin at ipag-pray natin na sana, alam mo yon, swertehin tayo sa Miss Universe at sa ating mapunta ang corona. Ganon! Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, naniniwala ka ba na si Venezuela nga ba ang matinding kalaban natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.